Sa kanilang programa na First Take, nagbigay si Stephen A. Smith ng matapang na pahayag kung saan inamin niyang si Jordan ang pinakadakilang manlalaro sa kanyang prime. Pero binigyang diin niya na ang kakayahan ni LeBron na nananatiling dominante sa loob ng mahigit 2 dekada ay isang hiwalay na kategorya na dapat daw nating kilalanin. Napakahusay daw ng tagumpay na ito at wala pang nakakagawa. Alam din daw nating lahat na hindi niya ilalagay ang sinuman sa unahan ni Michael Jordan. Pero matapos niya raw pakinggan si Brian Windhorst, napagtanto niya na wala pang naging kasing galing sa loob ng ganito kahabang panahon. Kaya ibig sabihin, sa longevity at patuloy na pagiging elite, si LeBron James daw ang GOAT sa kategoryang ito. At dahil ito ang realidad, masasabi daw ni Smith na si Jordan sa kanyang prime ang greatest na nakita niya. Pero hindi siya ganito kagaling sa ganito kahabang panahon. Hindi daw sa loob ng 22 taon. Isipin mo, nanalo daw si LeBron James ng Player of the Month noong 2005 at 20 taon na ang lumipas. Nanalo ulit siya ng Player of the Month. Tumitira daw si LeBron ngayon ng mahigit 40% mula sa 3 at mahigit 55% mula sa field. Sinabi din ni Smith na kahit asar na asar siya kay LeBron last week dahil sa mga pinagsasasabi nito, hindi niya maikakaila ang greatness na ipinapakita niya sa loob ng ganito kahabang panahon. At inaamin niya na sa kabila ng respeto kay Jordan, alam niyang maraming eksperto ang sumasang-ayon sa kanya. Oras na raw para itigil ang debate. Ganoon kagaling si LeBron James sa loob ng ganito kahabang panahon. Kaya na daw niyang aminin yan dahil talagang hindi ka panipaniwala ang nagawa ni LeBron James. At hindi lang daw ito tungkol sa 50,000 points. Hindi lang din tungkol kagabi o ngayong buwan. Ang mahalaga ay nakita niyang naglaro kasama si Anthony Davis o kahit wala si Davis. Kasama si Luka o kahit laban kay Luka Doncic. Nananatili daw siyang elite na kahit sino ang kasama. Nasa edad 40 siya pero mas maganda pa ang kondisyon niya kesa sa 98% ng NBA players ngayon. Sa kanyang ika-22 season, deserving siya sa lahat ng papuri. Kaya ibibigay na raw niya kay LeBron James. Matagal nang itinuturing ni Smith si Jordan bilang undisputed greatest of all time. Pero inamin niyang walang ibang manlalaro sa kasaysayan ng NBA ang tumagal ng kasing husay ni LeBron. Isa sa pinakamatibay na patunay nito ay ang pagkapanalo ulit ni LeBron ng Western Conference Player of the Month Award na may 20 taong pagitan mula sa una niyang panalo sa edad na 20 years old. Ang pinakabagong milestone ni LeBron na 50,000 career points ay lalong nagpatibay sa kanyang legacy bilang isa sa pinakadakilang manlalaro ng basketball. Siya ang kauna-unahang player sa kasaysayan ng NBA na umabot sa markang ito at posibleng manatiling record ito sa loob ng maraming taon. Isa pang mahalagang punto sa debate ay ang adaptability ni LeBron sa laro. Sa paglipas ng panahon, inangkop niya ang kanyang laro sa iba't ibang era at pangangailangan ng kanyang mga kupunan. Mula sa pagiging isang explosive slasher ay naging playmaking forward at ngayon ay isa ng elite 3-point shooter. Para kay Smith, imbis na ituloy ang walang katapusang debate, mas dapat nang bigyang halaga ng mga tagahanga ang hindi matatawarang tagumpay ni LeBron James. Ang kanyang longevity, durability at elite playmaking sa edad na 40 ay isang bagay na wala pang ibang nakagawa sa kasaysayan ng NBA. Ang debate ay posibleng hindi raw matapos para sa mga diehard fans. Pero para kay Smith, si LeBron ay nararapat ng kilalanin bilang isang greatest of all time. Ano kayang masasabi natin dito mga chong? Sang-ayon ba kayo na si LeBron James ang GOAT? Mag-comment lang sa baba at pag-usapan natin yan. For the steal. Reeves behind the back to James. Counted and a foul. What a pass from Reeves and a chance for a 3-point play.